Posible kaya na ito na ang masasabi natin na huling conference nitong si George Gallant para dito sa SMC o sa SMB. Alam natin na maraming pressure para maging successful kapag ikaw coach ng San Miguel Beermen. Hindi naman maitatanggi yan dahil of course, nakita nga natin si Leo Austria, ilang championship ang binigay sa SMB, natanggal pa rin. Kaya itong si George Gallant, sa tingin ng marami ngayon, ay kumbaga under the microscope at pinagmamasdang mabuti ng management ang magiging performance niya. Ayon dito sa mga reports, mukhang gusto siguraduhin ng management na at least dapat maka-finals ang SMB dahil doon sa lakas ng kanilang lineup at syempre, very impressive kasi ang nagiging laro ni Junmar Fajardo dito sa FIBA at Asian Games. So kumbaga inaasahan nila na mata-translate yan dito sa PBA at kailangan ma-maximize yan nito si George Gallant. So sa ngayon, kailangan tignan natin kung ano mangyayari dito pero walang duda na malaki ang pressure kay Gallant na masiguro na magiging kumbaga finals ang pupuntahan ng SMB. Yan ang minimum. Dapat talaga mag-champion sila ayon dito sa mga reports. Tandaan natin, San Miguel ang defending champion dyan dahil huling nagkaroon ng Commissioner's Cup noong pang 2019 kung saan si Chris Macolo ang import ng SMB. So kinakailangan nating tignan ngayon kung ano mangyayari dito at kung magkakaroon nga ng tsansa itong si George Gallant na mapatagal pa yung pwesto niya bilang coach. Sa ngayon, masasabi natin na kahit ito binabaka pa ni Al Francis Chua, ang SMB ay flagship team ng San Miguel Corporation. At ang gugustuhin niya syempre ay palagi iyang magcha-champion madalas. Dahil syempre nakikita nila ngayon ang ginagawa ng TNT Tropang Giga. At syempre dahil yun ang flagship team ng MVP Group, abay hindi papayag si Ramon Ang na matalo siya ng kanyang karibal. Ito nga ba masasabi natin na more or less confirmed na SMC na ang hahawak dito sa ating Gilas Pilipinas? Manalo man tayo sa gold mamaya o hindi, ito na ang kinukonsidera na best finish ng ating men's basketball team since 1990. At huli nga tayo nakakuha ng gold noong 1962. Pero kung ano pa man, syempre gusto natin makakuha ng gold pero kahit silver ang makuha, makukonsider na napakaganda nung naging performance ng ating team dito sa Asian Games. Kumbaga ang laking improvement kumpara dun sa huli. So ngayon nga mukhang malakas na yung panawagan na gawin ng SMC talaga ang hahawak dito sa ating national team. Hindi lang para dito sa Asian Games. Kung hindi malamang maski na doon sa FIBA. Ito kaya si Al Francis Chua ay magiging kumbaga full-time manager na ditong ating Asian Games. Sa ngayon kasi kahit sabihin pa natin na marami ang hindi gusto yung ginagawa nito si Al Francis Chua dito sa PBA. Walang duda na yung mga hinahawakan niyang kuponan ay nananalo. Maski na hindi lang dito sa PBA, kung kayo sumusubaybay sa volleyball, sa UAAP, NCAA, lahat ng hawakan ni Al Francis Chua kumbaga ay nagiging ginto. At malamang literal na mangyari yan kung nung talunin natin ang Jordan mamaya. So kung sakasakali, for example na manalo ang Gilas Pilipinas ng ginto mamaya kontra dito sa Jordan, napakalaking bagay niyan. At masasabi nga natin siguro na baka mag-giveaway na talaga itong MVP group at hahayaan na itong SMC na humawak dito sa ating Gilas program. Hindi pa ibig niya sabihin na magiging full-time coach na si Tim Cone. Siyempre, nandiyan pa nga Hinebra. Pero ang kailangan natin tignan, baka ito si Al Francis Chua, baka maging full-time manager na ng Gilas. At dagdag-dagan yan doon sa mga iba pa niyang hinahawakang koponan dito ngayon. Pumirma na ng kontrata itong si Stephen Holt dito sa Terra Firma Jeep. Ito ay 2-year contract at ayon doon sa mga reports, more or less done deal na to. Sinabi ng agent dito si Stephen Holt na dire-diretso na itong si Holt dito sa Terra Firma para pumirma at expected ng marami na magkakaroon to ng malaking tulong para sa nasabing koponan. Nag-average to na double figures doon naglaro sa NBA G League at naglaro din to para sa Romania doon sa European Basketball at sa iba't ibang bansa pa. Ayon doon sa mga reports, ang laro daw nitong si Holt ay parang si Stanley Pringle nung kabataan niya. So kumbaga masasabi natin na magiging malaki talaga ang tulong nito kung sakaling magtagal nga siya sa Terra Firma. Agad-agad titignan natin kung anong magiging performance nitong si Holt dahil syempre ang ugong-ugong naman hindi rin ito magtatagal dyan sa Terra Firma. Totoo pumirma siya ng 2-year contract.
Pero anytime naman pwede yang i-trade ng Terra Firma. At ang sabi nga nung iba, malamang alam din yan ni Stephen Holt. Sa ngayon kasi, ang speculation dati kaya daw ayaw ni Holt na pumirma ng matagalan dito sa Terra Firma dahil siguro alam niya na ito ay mahinang team at hindi nakakapasok sa playoffs. Baka ngayon nalaman na ni Holt na hindi rin siya magtatagal dyan at eventually ay malilipat siya either baka sa Hinebra malamang or sa SMB, hindi natin masasabi. Pero sigurado sa SMC ang bagsak nito sa bandang huli. Pero habang nandiyan siya sa Terra Firma, nakikita natin talaga kung ano yung capability niya dahil unang-una wala namang ibang pupuntahang player itong koponan ni Coach Gianna Del Cardel. So kumbaga mayu-utilize ng husto yung capabilities nito si Stephen Holt. Makikita natin talaga kung ano ang kaya niyang gawin pagdating sa scoring, sa assist at sa iba pa. So pag open ng Commissioner's Cup, sigurado ito ang isa doon sa mga aabangan ng maraming tao. Ang isang bagay na parang hindi masyadong napapansin ngayon dito sa Magnolia ay yung posibilidad na ito si Jackson Corpus ay mawala na doon sa lineup nila. Kasi yung posisyon nito si Corpus ay pareho dito kay David Morel at kay Abu Tratter. Totoo si Abu Tratter pwede yung maging center. Pero dahil Commissioner's Cup ngayon, malamang ang center dyan ay yung import ng Magnolia at si Ian Sanggalang. At sa power forward, ito si Abu Tratter at si David Morel. So kumbaga ito si Jackson Corpus, pwede siyang mag-shift dito sa small forward. Pero alam natin, nandyan din naman ito si Rom De La Rosa, si Calvin Abueva. At ayon dito nga sinabi ni Paul Lee, bibigyan daw ng maraming playing time to si Jerick Ahalmisi. At baka gamitin din niyang small forward. Although shooting guard yung natural position niya, dahil si Coach Chito Victolero madalas 3 guards ang ginagamit sa lineup niya. So huwag na tayong magulat kung ito si Jackson Corpus ay mawala na dito sa Magnolia. At ang magiging tanong na lang ay kung sino magiging kapalit niya sa isang trade. At kung sakaling ito si Corpus ay mawala, huwag na tayong magulat kung pati ito si Russell Escoto at yung hindi pa masyadong nagagamit ng player ng Magnolia ay masama na rin sa mga trade. Happy birthday muna sa ating taga-subaybay na si Carl Alarcos. At shoutout kay Lorme Yusala, Michael D, John Michael, kay Admond de Guzman, Katsakino Dukusin, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family, John Mark Cantos, Donald Santiago, Jason Mendoza, Ronald Verbosidad, Dexter Domer, Enju, Jordan at Yandre Di Malanta at Sid Maria, Junicio Mercado, Judy Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Brian Andres, Ireneo Salangsang, kay Margie Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, Junicio Mercado, Anthony Alon, pinabati din natin si JJ Sibum at yung iba pa nating mga taga-subaybay.